Andito tayo ngayon sa ating for good business kung tawagin. Ito yung for good business na itinayo namin ni Mrs. para makapagsimula kami sa business. Ngayon, gumagawa ako ng money bouquet, flower bouquet, kasama yung mga maliliit na teddy bear. Nang makuha ko ang rentahan na ito, pinag-isipan ko kung ano ang negosyo na pwedeng pumatok dito. Ang unang pumasok sa aking isipan ay agribit. Pero nagbago ang ihip ng hangin. Since ako ho ay isang flower maker from Philippines to abroad, yan po yung aking naging trabaho. Pinag-isipan namin ni Mrs. kung magiging okay ba yung agribit. Pinag-isipan namin ng 10 times kung magiging okay ba, magiging magaan ba yung pagtrabaho. Dahil ang mangyayari, si Mrs. ang magbabantay dito sa shop, ako naman pupunta dito sa shop at pupunta doon sa farm. Kaya nag-twist kami sa flower shop kasi kung agribit yung aming i-open, si Mrs. mayroong bata na binabantayan, yung aming baby girl. So kung magtatakal siya ng mga feeds, mga ibang mga pang-agribit na mga supply, maaaring magkasakit yung aming anak. Since ito yung aking expertise, ito yung aming pinili. Kung magiging successful ho ito, saka na kami magja-jump doon sa agribit na gusto kong mangyari din, umabuksan. Dahil nga, kailangan natin ng feeds, dahil meron tayong alaga, maganda na meron tayong tinda na feeds. Nang sa ganun, makatipid din tayo at hindi tayo magastusan kung tayo mismo ang magbibenta. Sa ngayon, ito muna. Bakit flower shop? Ang flower shop, hindi masyadong mabigat na trabaho. Ang kagandahan, makakapagpasaya ka ng mga tao. Katulad nito, mayroon tayong 50,000 na ginagawa na money bouquet. Pag nagandahan yung ating customer at mapawaw sa ating kalooban, isang tagumpay ho yun na napasaya natin yung ating customer, nabigyan natin ng magandang serbisyo. At isa pa sa kagandahan sa flower shop, maganda rin ang kitaan. Alam niyo kung bakit. Tututuhanin ko na kayo. Ang roses, napakamura ho yun. Ang mahirap lang yung pagtatravel at pag-iimbak. Kailangan hindi mamamatay. Yung number 1 talaga na binabayaran pagdating sa flower maker at sa florist, yung arrangement, yung design, yung creativity ng taong gumagawa. Hindi lang porkit marunong ka nang gumawa ng bouquet, yun na yun. Kailangan mapapasaya natin, masasatisfied yung mga bumibili ng mga bouquet o flowers. Para sa akin, yung design ang mahal, hindi yung bulaklak. Kaya para sa akin, kung ikaw ay mayroong talent, mayroon kang creativity sa inyong isipan, handa kang matuto, ang flower shop ay napakagandang negosyo. Bukod sa kumikita na tayo, makakapagpasaya pa tayo ng ating mga customer. Kahit walang tip, sabihin lang nila, wow, yung ating puso niyan ay bumubusilak, pumuputok-putok. Ito yung ating 1,000 bill na 50,000. Papakita ko sa inyo yung finished product nito. Bago ko ito tinupi, pinag-aralan muna natin. Tinansya lahat, kailangan lahat ng sukat ay pantay. Okay lang ito na lagyan ng tape kasi matatanggal naman to.
At yung gagawin natin na money bouquet, meron tayong bibigyan. Papakita ko sa inyo kung sino ang ating bibigyan. At gagamitin na rin natin sa photoshoot para mayroon tayong sample. Kaya sa mga malapit dito sa Leyte at Samar, kasama na rin yung Samar, pero selected area lang, like Basay, Santa Rita, yung mga malalapit lang, pagtawid ng San Juanico ay kaya pa nating i-deliver yan. Pero pag Katbalogan, medyo may kalayuan. Pero depende pa rin yan sa usapan. Alam nyo naman, medyo may kamahalan yung gas ngayon. Yung nandoon sa farm, si Brad. Ako, nag-focus ako dito dahil kagabi, mag-aalas 12 na nang makauwi kami ni Mrs. Ang paggagawa ng flower bouquet ay parang pagluluto. Kailangan nakahanda lahat ng ating gagamitin. Katulad nito, 50,000 na pera, mix of flowers, at syempre yung floral foam. Mas maganda kung dry foam yung ating gagamitin, pero since wala tayo, walang nagbebenta dito, naghanap na ako, floral foam ang ating gagamitin. Simulan ko na yung seremonyas. Isa itong giant bouquet with the combination ng pera at flowers. Ito na yung ating money bouquet with flowers. Ang kailangan na lang nito, wrapping para mas lalong gumanda at mas malaki. Break time ko doon sa shop. Katatapos ko lang kumain. Pagkatapos kong kumain, diretso na ako dito sa farm. Kaninang umaga, si Brad yung nandito. Si Brad yung nag-maintenance dito. Si Brad yung nagpapakain ng ating mga alaga. Pagkatapos kong kumain ng lunch, dali-dali ako nagpunta dito para bistahin yung ating mga alaga. Mainit na dito sa Pilipinas. Tapos na yung tag-ulan. Kumusta? Naligo kayo kanina? Jigir? Nasaan yung dalawa? Dexter? Come. Come here. Oops. Yung ating pasalubong sa ating mga alaga. Social yung ating mga alaga. Mayroon tayong prutas para sa kanila. Dito. Dali. Pasalubong ko sa inyo. Dito. Dali, dito. Yung kapatid dito na tatlo, iwan ko kung nasaan na. Ibang tao yung nakahingi. Wala nang koto, oh. Malinis na. Ito lang, merong parang sugat. Nung nagkaroon ito ng koto, pero ngayon, wala na. Ayos na. Puro lalaki yan para matatapang yung ating mga aso dito. Yung ginawa ni Brad kanina, yan, nanguha ng mga puno ng saging. Naka-stack dito sa ating imbakan ng mga pagkain para sa ating alaga. Uy, meron ditong papaya. Ito yung papaya doon sa bahay. Hinog na ito. Bigyan natin sa ating alaga. Snack.
Wow. Oh. Ganda ng pagkahinog. Hinog sa puno ito mga kaparmers. Tanim natin yung buto para sakaling mamunga at magkaroon ng dahon. Yun po ay organic na pagkain ng ating mga alaga. Papaya para sa mga alaga. Pag nagpupunta ko dito, kailangan mayroon tayong dalang pasalubong. Lahat makakatikim. Ang patanggal ng init. Ubos, pati yung aking kamay, ubos din. Kahit yung balat, ubos. Wala siya na makakuha. Ito. Ikaw ang naglagi. Meron pang isa. Akala nila wala na. Ito. Ito pa oh. Akala nyo wala na. Marami tayong baon para sa inyo. Dito sa inyo at marami pa akong gagawin doon sa shop. Yung mga aso natin nakapasok na naman. Gusto nyo, dahil mainit. Tama na. O, sino makakuha? Hindi, sa kanya. Kunin mo lahat. Kakainin ko na lang, bibigay ko pa sa inyo. Gayubano. Pati yung kamay ko ubos. Pero hindi naman gaanong masakit. Pati rilokok gusto nyo pang kainin. Kasi pag binitawan ko yan, kunti lang yung makikinabang. At ilalagay doon sa madumi. Nahanap talaga nila. Allah, kahit balat. Ayan, sa inyo na yan. Wala na. Balik muna ako sa shop. Pag alauna, alas 2, dyan lang na parte yung mainit. Pagdating dito, hanggang doon sa likod, dito sila nakakasilong. Ayan, yan sila namamalagi pagdating ng alas 2 hanggang alas 3. Pero mamaya, pag alas 3:30, alas 4, malilim na yan dito. Makakapunta na sila dito. Balik muna ako sa shop. Yung iba, alam na hindi pagkain. Ito mga pagkain yung mukha, kaya takbuhan ka agad.
Yung buntot to, gumagalaw-galaw. Ito yung pangalawa sa ating finished product. Ready bouquet kung tawagin. Alam nyo, ang kailangan na lang nito, yung ating customer na napakaswerteng makakabili nito. Dahil quality ang ating gawa, siguradong hindi ka magsisisi dahil hindi lang ito patsamba. Gawang quality. Hindi lang porket nagkaroon ng 1 month na experience, gumawa na ng flowers. Ilang taon ko itong trinabaho, na experience, nagkamali at natuto. Kaya ngayon, ang maibibigay ko at ang aking serbisyo ay quality na mga flower bouquet ang inyong matatanggap. Ito yung ating mga nagawa natapos sa araw ito. Flowers with mini bears, maliit na mga teddy bears. Ayan, meron pa tayong money bouquet. Unti-unti na nagkakaroon, napupuno yung ating munting shop. Sana ito na ang simula. So paano mga kaparmers? Hanggang dito na lang muna. Magandang araw. Hindi pala, gabi na. Paano mga kaparmers? Ang nagagandahang bouquet na ito ay alay ko sa inyo. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mahal sa buhay.